Yung tampo na yun, pag palagi, magiging galit yun eh. Hey mga mamshi, Mama Weng here again. This is my episode 3 of my podcast, Mompreneurs Life or Mommy's Life in general. Tuloy natin yung topic, medyo this topic is kinda related sa episode 2. Are you a toxic parent? Or hindi mo alam na ikaw ang toxic? Meron ako napanood sa Netflix. Maybe guys, panoorin nyo to. So, the title is Eric. Watch this guys. I definitely recommended this movie. Kasi minsan hindi natin alam tayo pala yung toxic. Hindi natin alam yung mga anak natin nagkakaroon ng takot sa atin. Takot or galit. Or kahit na ano, baka mahanap nyo pa yung Tagalog movie, Anak. Yan, ni Vilma Santos and Claudine Barreto. Oh, I love that movie very much. Actually, nagkaroon ng impact yan sa akin yung movie Anak na yan. Kasi nung moment na yan, parang may anak na ako nung pumunta ako dito 1997. May baby girl na ako. Tapos, yan. Tapos na, yun nga, ewan ko anong year ko ba napanood yung Anak. So, parang nagkaroon ako ng takot. Malaking takot. Kasi nung nagpunta ako dito 1997, hindi ko siya kasama. Iniwan ko siya sa Pinas. Lalaki siya, na walang ina. Siya yung isa sa reason kung bakit yung homesick ko, hindi ko kinaya. Yun guys, balik tayo sa topic. Kung mapapanood nyo yung Eric, ang story is tatay niya, actually yung Eric doon, si Eric doon yung puppet, hindi yung bata. Ang pangalan ng bata, ano nga ba pangalan ng bata? Nakalimutan ko. Anyway, tatay niya hindi nakikinig sa kanya, parang pag may sinasabi siya, parang walang attention sa kanya, yung mga may idea siya, parang hindi naman iniintindi. Ganon, di ba? Huwag nating deadmahin yung mga bata pag may sinasabi sa atin. Medyo makinig naman tayo. Though, alam ko, parents talaga, kasi busy tayo eh. Guilty rin ako dyan eh. Kasi pag yung anak ko may sinasabi sa akin, yung utak ko nasa ibang bagay na ginagawa. Katulad nito, di ba? Halimbawa, nag-editing ako ng video. Pag nag-edit ako ng video, dumating siya galing sa school, may sinasabi siya, Mommy, you have to do this, you have to sign this, and blah, blah. Mommy, and because hindi nga ako nakakabasa ng Nihongo, talagang sinasabi niya sa akin na dito kailangan mo mag-sign. Alam mo yung, minsan, sabi ko, waka ta. Minsan sinasabihan ko siya ganyan, nasisigawan ko. Tapos nung napanood ko napanood ko, sabi ko, oh my God, talagang minsan, hindi natin napapansin. Yung mga ganong ginagawa natin, kung palagi-lagi natin gagawin yun sa anak natin, magkakaroon ng lamat, kakaroon ng tampo. Yung tampo na yun, pag palagi, magiging galit yun eh. At doon din sa movie na Eric, yung mag-asawa, yung parents ng bata, palagi nag-aaway, nagsisigawan, like exchanging swearing words. I think worse yun eh. Kasi lumaki din ako na yung parents ko, yes, naririnig namin nag-aaway. Meron talagang malaking impact sa bata. Para sa akin, oo eh, kasi nung bata ako, lumalaki akong galit sa tatay ko eh. Dahil palagi ako nakakarinig sa kanya ng mga words ng insulto, na iniinsulto niya yung nanay ko, na pinapahiya niya ang nanay ko. Hindi ko alam kung alam niya yung ginagawa niya. So parang katulad nitong Eric na napanood kong movie sa Netflix, parang hindi napansin ng lalaki yung ginagawa niya. Hindi niya alam. Ingat tayo guys, ingat. Tayo mga parents, ingat tayo. Kasi malaki talaga ang naambag natin kung paano lalaki yung mga bata. Hindi natin tinuturo sa kanila, pero nakikita kasi nila na ginagawa natin. Either gagayahin nila tayo or lalaki silang galit sa atin. So yun na nga, yung story na Eric na yun, naglayas yung bata, anyway, panoorin nyo para makarelate kayo sobra. Yun po, and then yung doon naman sa anak, yung story naman doon, yun nga, nag-abroad si Vilma Santos, nag-Hong Kong siya, domestic helper, katulong doon. Ayan, talagang maraming relate dyan. Grabing movie. Tapos si Claudine Barreto, teenager, ang sama-sama ng loob niya sa nanay niya, kung makapag-rebelde siya, wagas. Diba? Hindi niya alam yung ginawa ng nanay niya is para sa kanya, pero para sa kanya, hindi naman daw yun ang kailangan niya. Hindi naman daw yun ang kailangan nila, diba? So, saan ka ba talaga lulugar? Ang hirap eh. Siguro dapat, pero talaga, hindi natin alam, diba? We don't know kung saan talaga tayo lulugar. Aalis tayo o hindi tayo aalis. Magkatrabaho tayo o hindi tayo ayun na nga sinasabi ko sa first episode ko na kung meron lang sana tayong opportunity
doon sa mga kababayan ko, di ba, na kailangan pa nilang iwan ang kanilang anak sa Pilipinas para makapagtrabaho sila sa abroad. Kung meron lang sana tayong magandang opportunity sa Pilipinas, hindi naman tayo aalis. Paano ba? Wala tayong magagawa. As of na, wala tayong magagawa kundi okay, mas malaki ang opportunity sa abroad, mas malaki ang sweldo. Mapapakain ko na matino ang anak ko, di ba tayo? Mapapakain ko sila. Masusustentuhan mo sila ng maayos, ayun na nga, yung financial nila, masusuportahan mo, makakapag-aral sila, dahil tayo kung sa mga nag-abroad na hindi nakapag-aral, nakapagtapos ng pag-aaral, yun ang mga pangarap natin sa ating mga anak, di ba? Makapagtapos sila sa pag-aaral, makagraduate ng college, at least sa magandang eskwelahan, di ba? Yun naman ang mga simpleng pangarap natin sa ating mga anak. Kaya nga, napipilitan tayo mag-abroad. Yun, sa mga bata naman, siguro part of teenage life, yun na nga, di ba, yung pagiging rebellious. Talagang, kaya nga mahirap yung part ng ng isang last episode ko. Yung utak ng teenager, kakaiba. Yun na nga rin, sinabi ko rin last time, na dapat talaga, toddler's brain nila, dapat doon tayo nakapagtanim ng maganda. Sa mga mami, na mga bago pa lang mami, kung napapanood nyo to, medyo lucky kayo kung nakakarinig na kayo ng mga ganyang advice. I-absorb nyo po yung magagandang advice. Ngayon pa lang, medyo magtimbang-timbang na kayo. Peace out. Till my next episode.